Alas 12 na po na tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Si Rosmar, ginaya daw yung pares overload ni Diwata. Tama ba yun? Nako, inulan po ng batikos na maraming netizen at social media personality na si Rosmar Tan, ang CEO ng kanyang produkto, matapos umano naggayahin ang pares overload ni Diwata. Ay grabe naman po. Ito po ang tanong, tama ba ang diskarte ng isang Rosmar Tan? O tingin, pag-usapan muna natin, batay sa perspektibong legal. Wala pong nilabag na batas si Rosmar Tan dahil meron tayong tinatawag na free enterprise sa ating bayan, kung saan pinapayagan ng mga negosyante na magpasya kung ano po ang kanilang diskarte, kung anong pamamaraan na kanilang pagninegosyo. Pero, sa moral na pananaw, maaari may ilang individual na nagpapahayag na hindi pag-a-approve ng ginawang hakbang ni Rosmar Tan. Una, dahil ika nga sabi ng ibang tao, Rosmar, ang yaman-yaman mo na, pagbigyan mo na ang iba. Si Diwata ay nag-uumpisa lang. Pangalawa, ang paggagaya at pagsasakay sa tagumpay ng ibang tao ay siyempre hindi rin po nagbibigay ng magandang imahe para sa ibang tao ng mga taong na manggagaya. Kaya nga, alam nyo, ito lang po kung mabibigyan na ng pagkakataon, bakit na naman siguro? Ano kaya ang pwede pang gawin na alternatibo ng isang Rosmar Tan? Una, pag-uunlad ng sariling brand identity. Sa halip na gayahin ang diskarte ng iba, maaari naman pong pagtuunan ni Ms. Rosmar Tan ang pagbuo ng kanyang sariling marka. Diba? At pagkakakilanlan, siyempre naman, lalo na sa merkado ng pagkain. Dapat niyang suriin ang kanyang mga natatanging kalakasan at halaga upang lumikha ng sarili niyang tinatawag na pangalan, imahe, lalo na pagdating po sa larangan ng pagkain. Pangalawa, pwede naman tayo magpakita ng tinatawag na creativity and innovation, di ba? Kailangan maging malikain po tayo sa pagbabago. Dapat, dinagdagan niya ng magandang bagong konsepto o produkto na magdadala ng bago at kakaiba na pwede nating ibigay sa merkado. Sa pamamagitan ng pagiging nanguna sa innovation, wala nang masasabi ang mga bashers at mga taong kumukutya sa kanya. O pangatlo, dapat sinubukan din niya makipag-usap kay Diwata na makipagtulungan. Sa halip na direkta na gayahin ang mga diskarte, maaring makipagtulungan si Rosmar kay Diwata at sabihin, alam mo, may pwesto ako dito, may lugar ako dito, bakit hindi lang tayo mag-partner, di ba? Mag-partner tayo at syempre, dadali naman natin ang Diwata pares overload sa aming lugar. Sa pamamagitan ng ganitong diskarte, syempre naman, nagwagi na si Diwata, nagwagi rin si Rosmar Tan. Ang tawag po niyan ay win-win situation. Sa pangkahalatan, ang pagiging orihinal at may integridad ay magiging pundasyon natin sa pangmatagalang tagumpay sa mundo ng pagninegosyo. Kayo, ano sa palagay nyo? Tama ba ang ginawa ni Ms. Rosmar Tan? Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Pangulong Bongbong Marcos gusto na ring paimbestigahan kung sino talaga si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito. Matapos ang matagumpay na civilian mission sa West Philippine Sea, China muling nagbabala sa Pilipinas na wag nang palalain ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Pero heto ang sagot ng mga senador. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Mas marami pang jeep na hindi nagpa-consolidate pumasada ngayong araw dahil wala pa ring humuhuli. Malaking grass fire, halos isang araw ng pilit inaapula sa bundok sa Siquijor. At eto, usap-usapan, leading men ng upcoming kapatid seryeng Padyak Princess na sina Jameson Blake at Joao Constancia nagpakilig sa kanilang pagrampa sa isang summer party event. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian.
Kasalo si Cheryl Cose. One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado na ang suspect na pumatay sa isang babaeng naningil lang ng pautang sa Cavite. Imbis na magbayad ang sinisingil ng babae, sinakal siya nito hanggang sa mamatay at pilit siyang pinagkasya sa isang icebox. Magbabalita si Mon Gualvez. May mga nakapatong pang kaldero at kaserola sa icebox na ito nang datna ng mga pulis sa barangay Hugo Perez, 13 Martires, Cavite, Miyerkules ng gabi. Pagbukas sa icebox, nakita ang lasog-lasog ng bangkay ng 25 anyos na si Marie Joy Singayan. Nasa loob din ng tsinelas ng biktima, isang kobrekama at lubid na ginamit daw pang sakal sa kanya. Aabot lamang sa 2 talampakan yung lapad at may taas na 1.5 talampakan itong sukat ng icebox. Sa liit nito, tingin ng mga pulis, binali na yung mga buto ng biktima, mapagkasya lamang dito sa loob. Ganun na lang ang hinagpis ng kinakasama ni Marie Joy sa kanyang sinapit. Hindi makatarungan, hindi makatao, pandemonyo. Kahit sinong tao na kumaayos yung pag-iisip po, hindi mo gagawin yan. Tinuturong sospek ang 35 anyos na si Wilson de Ramos, isang jeepney driver at mismong kapitbahay lang ng biktima. Base sa investigasyon, pumunta ang biktima sa bahay ng sospek para singilin ito sa kanyang utang na aabot sa 50,000 pero hulugan naman ang bayad. For the month of April, hindi po nakabayad yung ating suspect. Nagkaroon po ng medyo pagtatalo, mating sa point na nasapok ni suspect, si victim. And then nung natumba po si biktima, na bikti po niya before niya nalagay sa icebox. Mismong misis ng sospek ang nag-report ng krimen nang umamin sa kanya sa telepono ang mister. According sa wife ng suspect is nabigla siya dun sa insidente kaya napatay po niya yung biktima. So it's happened na tumakas na nga po siya and in-inform niya na may patay sa loob ng kanilang bahay. And then after po kasi ng insidente, umalis na yung suspect. Pasado alas 4 ng hapon kahapon, nadakip na ang sospek sa Pasay. Patakas na raw dapat ito papuntang Bicol. Nakakulong na sa 13 Martires ang sospek na maaharap sa reklamong murder. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Halinhinang ginahasa sa kapinatay. Yan ang sinapit ng grade 8 student na nakipiesta lang sa Surigao del Sur. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Dumalo lang ng disco pero hindi na nakauwi pa ang grade 8 student na babae sa Marihatag, Surigao del Sur. Nakagigimbal na balita ang gumulat sa mga residente ng Barangay San Isidro sa ilalim ng tulay. Nakahandusay at tanging bra na lang ang suot pang itaas ng 14 anyos na si Emma. Hindi niya tunay na pangalan. Kapansin-pansin din ang sugat niya sa leeg na tila nilaslas. Ang dalagita, dumalo raw sa bisperas ng barangay fiesta gabi ng May 15. Hindi raw umiinom o palalabas ng bahay ang biktima. Pero inaya raw siya ng mga kaibigan niya ng gabing yon. Sinabi niyang sasaglit lang siya. Pero si Emma, hindi na nakauwi pa. Matapos umanong ma-corner ng hindi bababa sa 4 na suspect na halinhinan siyang ginahasa. Sa kapinatay, ang Marihatag PNP tumanggi muna maglabas ng iba pang impormasyon dahil sa sensitibong kaso. Pero sisiguruhin daw nila na magbabayad ng mga salarin. Sa isang Facebook post, sinabi ni Mayor Justin Mark Peleño na naaresto ng isa sa mga suspect at patuloy ang pagtugis sa iba pa. Personal na rin daw nilang nakausap ang pamilya ng biktima at naabutan ng tulong. Patay ang isang estudyante matapos talunin ang tumagilid na pampasaherong jeep sa barangay Kabanbanan, Balatan, Camarines Sur kahapon. Pagtalo niya kasi, sa kanya mismo bumagsak ang tumagilid na jeep. 6 na iba pa ang sugatan. Iniimbestigahan pa kung ano ang punot dulo ng aksidente. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Sa pool sa video, ang modus ng isang grupo ng kawatan para makapagnakaw sa Divisoria. Kasama pa sa kanilang grupo ang isang menor de edad. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Masdang mabuti ang 2 babaeng ito at isang dalaga na tila bibili ng itlog sa isang tindahan sa Divisoria nitong linggo.
Habang kinikwenta ng tenderong lalaki ang bibilin umano ng mga babae, dali-daling bumuntot sa likod ang tatlo. Pasimpleng kinuha ng babaeng nakaitim ang bag ng tindero at inabot sa dalagita. Ilang saglit pa, kinalabit ulit ng babaeng nakasombrero ang dalagita. Senyales para itakbo na nito ang bag. Umalis din kinalaunan ng dalawang babae na hindi naman bumili ng itlog. Huli na nang mapansin ng tindero na nanakawan na pala siya. Kwento ng anak ng biktima, sobrang nanghinayang ang kanilang tatay. Bukod kasi sa higit 2,000 piso, laman ng bag na yon ang kanyang gamot pang maintenance. Check niya yung cellphone niya. Pagtingin niya sa lagayan ng bag niya, wala na yung bag niya. Ang nakuha sa bag ni Papa nung araw na yun is puro gamot niya. Tapos ID, PWD, tapos cellphone, tsaka wallet. Buti na lang, hindi kasama yung mismong kita ng tindahan na aabot sa 20,000 piso. Agad silang nag-report sa mga otoridad. Namukha ng barangay ang dalagitang sospek. Kasama raw kasi itong bumiktima rin sa isa namang tindero ng Mami kahapon sa Divisoria rin. Doon, 14,000 pesos cash at isang cellphone ang natangay ng mga kawatan. Sa sino mang makapagbibigay impormasyon sa mga sospek, agad lamang pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng mga polis. Okay, so this guy just called me a male. Keep gendering me. No, don't call me sir. Puno naman ang tensyon ng pag-uusap ng transgender woman na ito at ng mag-asawang may-ari ng hostel sa Legazpi City, Albay, nito ring linggo. Pa-check out na sa hostel ang trans na si Jules Balais. Pero sermon pa raw ang pabaon sa kanya ng lalaking may-ari matapos gumamit si Jules ng CR ng babae. Bigla pong sumugod yung owner. And then maya-maya po, kung ano-ano na po yung sinabi niya sa akin. I wanna be addressed with feminine pronouns. Pero during the time na they were arguing with me, they kept on using sir. Tumindi pa ang tensyon na mag-umpisa ng kumuha ng video si Jules. Hinablot po ng owner yung phone ko. And sinirete niya po na ihagis niya po mula sa 3rd floor po ng building po nila. Isinauli lang daw sa kanyang cellphone pagkalabas ng hostel. At kahit nakaalis na, walang habas pa rin daw siyang pinagsisigawan ng lalaking may-ari. Emosyonal na raw noon si Jules, kaya inuna niya ang pag-uwi sa Maynila sa halip na magreklamo sa pulis. Plano ngayong magreklamo ni Jules. Yan ay lalot sa Albay, may anti-SOGI discrimination ordinance. Sa ngayon, wala pang tugon dito ang hostel. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Dismayado ang pamilya ng nawawala pa ring beauty queen na si Catherine Camilon matapos ibasura ng piskal sa Laguna ang kaso laban sa mga suspect. Ayon sa pamilya Camilon, desidido silang magsampa ulit ng reklamo para maipakulong sina dating Police Major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay. Abril nang ibasura ng Regional Prosecutor sa San Pablo City, Laguna ang reklamong serious illegal detention at kidnapping laban sa dalawa. Wala raw kasing sapat na ebidensya para iakyat sa korte ang mga kaso. Si De Castro ang sinasabing huling nakitang kasama ni Camilon bago nawala noong October 2023. Pero pareho nilang itinanggi ni Magpantay na may kinalaman sila sa pagkawala ng beauty queen. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Ginang Rosario Camilon, ang nanay po ni Catherine na 7 buwan nang nawawala ngayon. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Rose. Salamat po sa inyong oras. Magandang hapon po, ma'am. Kumusta na po, Nanay Rose? It's been 7 months, ano? At wala po bang any development dito nga po sa paghahanap po sa inyong anak? Wala pa po talaga, ma'am. Simula ho noong Oktubre, simula ho nung umalis siya hanggang sa ngayon, wala ho talaga, ma'am. Kahit ano. At ito nga po, itong naging resulta po ng piskalya ay sinabi niyo po na balak niyo ulit magsampa ng reklamo. Ibig sabihin po ba nito ay may mga bago po kayong ebidensya? Ma'am, tutuloy-tuloy naman po ito at kung hanggat ano po ang aming maaabot na para madagdagan yung aming ebidensya, siya po namin yung gagawin para lamang po magkaroon talaga ng kalinawan at ng sagot sa aming problema. Kalakip na po ba yung plano ninyong pagsasampa muli ng reklamo dito sa pinaplanong apela ng PNP para po mabaliktad ang desisyon ng korte? Opo.
wala raw po bang naging bearing sa kaso yung inyong mga salaysay tungkol po sa naging relasyon ni na Catherine at Major De Castro? Sa pagkakaunawa po namin, ang sinasabi nila doon ay hindi sapat na may relasyon ang dalawa na magiging, yun ho ang magiging dahilan para sa kaso na kidnapping at saka po doon sa illegal detention. Yun po ang naging sagot nila doon sa kaya po nawalan ng ikangawin ng kalinaaw ng sapat na ebidensya para po doon sa kaso naming isinampa. Ano po ang next move nyo? Kayo po ba may private lawyers na tumututok po dito sa kaso? Ma'am, sa ngayon po wala pa. Wala pa po kaming abogado namin na sarili. Wala pa po, ma'am. Oho. Ano ho ang plano nyo? Baka ho mas makatulong kung may talaga pong nakatutok po dito sa kasong ito? Baka sa pagka po talagang kailangan namin, hanap po kami, hihingi po kami ng kung kanino kami po pwedeng lumapit para magkaroon po kami ng aming sariling abogado. Maaari pong posibleng makatulong po kung kayo'y aalalayan ng PAO. Opo, ma'am. Ano ho ba ang sabi ng otoridad? Kampante po ba kayo sa itinatakbo nito? Kagaya po nito, ganito po ang naging desisyon. Sa totoo lang, ma'am, talagang nandoon ho ang pagkadismaya dahil hindi ho ito ang inaasahan namin. Ang inaasahan ho namin dito pa lamang sa una ay magkakaroon na ng kalinawan, ng totoong kasagutan. Sabi ko po, patuloy ho akong mag-aasa, patuloy ho kaming magtitiwala kung ano yung susunod naming maging aksyon para ho dito sa kaso na ito ay patuloy ho kaming magtitiwala. Pero Nanay Rose, sino ho ba ang gumagabay sa inyo? Umaalalay dito po sa pagtutok sa kasong ito? Ang PNP po? Ang CIDG po. Opo. PNP, CIDG. Alright. Ano po ang kanilang suwestyon after po nitong ganitong naging desisyon po? Ang sabi naman po nila ay wag mag-alala at gagawin nila ang kanila uling magagawa para masolusyonan po uli at kung ano man po yung kailangan pang gawin, ay yun po daw ang kanila uling gagawin para magkaroon ho ng kalinawan itong kaso na ito. Dahil sabi ko nga, tinanong ko po sa kanila, ano po ang nangyari at ganito ang naging desisyon sa kaso na ito po. Yun po. Ano rin ho ang update? Bakit ho hanggang ngayon ay hindi pa rin humahanap ang inyo pong anak? Ayun nga po, ma'am. Kapag po nagtatanong ako kung lagi lang naman po nilang sinasagot, tuloy-tuloy, ongoing po yung paghanap. Pero hanggang sa ngayon naman po, ma'am, talagang wala po hong nakikita. Hindi ho alam kung ano ba talaga, kung nasaan. Wala ho talaga, ma'am. I understand, Nanay Rose, na kayo po ay very dependent ngayon sa PNP, sa ating otoridad. At sabi nyo nga po, nandoon pa rin yung buong pagtitiwala. Pero sa inyo pong pamilya, ay may plano ho ba kayo? Ayun nga po, katulad ng nabanggit ko na baka ho makakatulong kung kayo dudulog sa PAO or kukuha po ng sarili nyong lawyer para po mas matutukan yung pag-usad po ng kasong ito. Ma'am, kung talaga po at yun po ang kailangan namin, hahanap po kami o gagawa ho kami ng paraan kung paano ho kami magkakaroon ng aming abogado, kung sino po ang po pwede namin lapitan talaga. Dahil siyempre, hindi naman ho siguro maiikaila na ang aming, hindi namin talaga kakayanin yung pagkuha talaga ng pribadong abogado. Kung may malalapitan po kami na makakatulong sa amin para magkaroon kami, ma'am. Okay. Well, we will try to connect you po with PAO and maybe kung gusto nyo pong kumonsulta, at least man lang kumonsulta, and tingnan lamang po kung ano po ang pwede nyo pa pong gawin. Opo, ma'am. Ganun na nga po ang aming... ganun na nga po siguro, ma'am, ang po pwede namin gawin. Siguro po, ano po ang ating apela pa sa ating pamahalaan? Gaya po lagi, ma'am, ng aking sinasabi, pagaya kami hong pamilya, wala ho kami talagang ibang gusto. Kundi yung magkaroon ho ng kalinawan, magkaroon ho ng kasagutan, at nga ho'y magkaroon ng hustisya ang pagkawala ho namin ng aming anak. Dahil
sa amin no, napakahirap nito eh. Dahil kami patuloy ho kaming naasa, patuloy ho kaming nagtitiwala na talagang masasagutan kung ano ho ang talagang kailangang lumabas ho sa kaso na ito. Yun ho lang lagi ang aking panawagan. Na tulungan ho kaming mabigyang linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Kailan daw ho iaapila muli ng PNP ang inyong kaso? Inaayos na po, ma'am. Inaayos na po. Patuloy na lamang din po kami, Nanay Rose, na magbabantay at hihingi po ng update sa inyo. Marami pong salamat sa inyong oras. Samantala mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang umaksyon para magtuloy-tuloy ang supply ng tubig sa Cagayan de Oro. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang kumilos para maresolba ang problema sa tubig sa Cagayan de Oro City. Martes na umaga kasi, binabaan ng Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI ang water supply at pressure sa nasa 13 matataong lugar sa CDO. Kasunod yan ang hiling ng kumpanya na bayaran ng Cagayan de Oro Water District ang higit 400 milyong utang mula 2021 hanggang 2024. Ayon sa Pangulo, kinausap na niya si Metro Pacific Investments Corporation Chair Manny V. Pangilinan na ibalik ang supply sa lugar. Yun lamang, sinabi ko, ibalik yung supply dito sa CDO dahil ang laki na ng porsyento na nawawalan ng tubig. So nag-usap kami, nakapag-agree naman sila. At usually naman, sa pag nakakausap ko si Mr. Manny Pangilinan, ay pag sinabi niyang gagawin niya, nagagawa naman niya talaga. So malakas ang loob ko na tuloy-tuloy yan. Makikipag-usap din si Pangilinan sa alkalde at mga opisyal ng CDO para maresolba ang usapin. Iniutos naman ng Pangulo sa Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang posibilidad na pamahalaan nito ang water operation sa syudad. Samantala, nangako si PBBM na mahigpit na babantayan ng pamahalaan ang pagbibigay ng visa at pagpasok ng Chinese at foreign national sa bansa. Kasabayan ng mga ulat ng pag-abuso at pamimeke ng mga dokumento. Posible raw kasi na malagay sa alanganin ng seguridad ng bansa kapag nagpatuloy ito. Kaya titiyakin natin na kung meron talagang papasok, ay tiyakin natin na talagang tama naman sila at huwag sila nagtatanggap basta nakapasok na sila. Magtatanggap sila na Pilipino sila. Maliwanag na hindi. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. At saka walang maipakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. Kaugnay niya, naniniwala ang Pangulo na dapat imbestigahan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa gitna ito ng kontrobersya sa citizenship ng alkalde. Kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, ilang kolorom na jeepney sa Maynila, naglakas loob pa ring bumiyahe kahit pwede silang mahuli. Ikalawang civilian convoy sa West Philippine Sea, nagtapos na. Ang update ihahatid live. At ilang social media influencers pasok sa prestihiyosong Forbes 30 Under 30 list. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Naglakas loob ng bumiyahe ang ilang jeepney na hindi nagpa-consolidate kahit may bantang hulihin ang mga kolorum. Natuwa naman ang mga pasaherong nahirapang makasakay kahapon. Babalita si Dave Abuel. Kahit may agam-agam sa posibilidad ng hulihan at malaking multa, pumasada pa rin ngayong araw ang mga jeep ng Paco Rotonda Nagtahan Jeepney Operators and Drivers Association Incorporated. Nasa 4 na po ang kanilang unit na hindi nagpa-consolidate, kaya itinuturing ng kolorum. Alanganin man ang sitwasyon nila, bumiyahe pa rin sila para kumita. Kailangan po siyempre kailangan po ng pamilya namin. Chat-chat na lang sa GC. Sa GC namin, kung sino matitsempoan. Isa pang dahilan daw ng pagbiyahe nila, ang mga commuter na nahirapang makasakay kahapon, na unang araw na itinakda ng LTFRB para hulihin ang mga kolorum.
Kaya naman natuwa ang mga pasahero na napilitang mag-tricycle kahapon nang may masakyan na silang jeepney kaninang umaga. Puro sa amin yung mga commuters. Mapapamura ka sa jeep kaysa sa tricycle. Kaya kung kahapon punuan ng mga tricycle, ngayon bihira na raw ang pasahero nila. Isa-isa na lang ang sakay namin. Kawalan din ng masasakyan jeep kahapon ang naging problema ng mga pasahero sa terminal ng biyaheng Pasig-Taguig. Magkano rin po ang tricycle? 80 pesos po papunta doon sa San Joaquin. Kaya po, mabigat sa bulsa. Pag ganito nagtatatlong sakay. Sa gabal sa una-una, sa oras. Gahabol kami na oras. Tapos pamasahe. Pwede magdoble kasi pamasahe namin pagka dito kami sasakay. Ang mga unit kasi roon, unconsolidated din. Sa kabila nito, wala namang nangyaring hulihan kahapon. Maski sa Commonwealth Avenue sa QC. Kwento ng mga enforcer na tumanggi ng humarap sa kamera, wala pang ibinababang utos sa kanila tungkol dito. Kahapon sa One Balita Pilipinas, paliwanag ng LTFRB na hindi malawakang hulihan ang gagawin nila. This would only be a few vehicles, ma'am, because what we would like to do, ma'am, now is just to send a message to them na pag hindi ka consolidated at kolorum ka na, I think you should stay away from the streets. So, ang mahuhuli, masususpindi ang driver's license ng 1 taon at may impound ang jeepney. Pagbabayarin din ng 50,000 pisong multa ang operator. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Kasado na ang road widening project sa Camotes Island, Cebu. Pero ang mga residente tutol naman sa gagawing pagputol ng mga puno na matatamaan ng proyekto. Para sa update live na magbabalita mula Cebu, si One News Cebu Desk Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, pinipetisyon ng mga residente ng eastern poblasyon sa Poro, Camotes Island ang pagputol sa higit 700 puno na masasagasaan ng road widening project ng provincial government. 13.43 kilometers ang road widening project at may budget na 237 million pesos. Bagaman nakapagpasalamat sa proyekto, tingin ng parokya ng mas mainam na pag-aralan ulit para hindi maapektuhan ng mga puno. Nakaramihan ay mga akasya, lumboy at bangkal na may edad na higit 50 taong gulang na. Ayon sa Kora Paroko ng Santo Niño Parish sa Poro na si Father Joel Bonza, naaalarma sila sa pagmarka ng daan-daang puno na nakatakdang puputulin. Mas lalo raw ito dapat tutulan dahil nasa gitna tayo ng lumalalang krisis sa climate change. Ipinadala na ng mga Porokiano ang kanilang appeal at petisyon kay Cebu Governor Gwen Garcia. Gayon din sa Department of Environment and Natural Resources, Region 7 at sa Community Environment and Natural Resources Office sa Cebu City. Ayon naman sa DNR 7, wala pa silang natanggap na petisyon para pigilan ang pagputol ng mga puno. Sinusubukan pa natin kunin ang pahayag naman ni Governor Garcia dito mismo sa Capitol Building sa Cebu City. Isa pang balitang dako, Cheryl, patuloy na inaapula ang malawak na grass fire sa bundok na sakop ng Barangay Helen sa bayan ng Larena, Siquijor. Unang pinapansin ng mga taga doon ang sunog bandang 1:00 pa ng hapon kahapon. Mismong si Siquijor Governor Jake Vincent Villa ang nag-post sa social media ng pag-apula ng mga disaster responders ng probinsya at ng Bureau of Fire's naturang sunog. Tinatayang aabuti na ito ng isang buong araw. Paglilinaw naman ng provincial government, kontrolado na ang grass fire. Nahihirapan lang daw ang mga bumbero na tuluyan itong apulahin dahil bulubundukin ang lugar hindi maaabot ng truck at fire hose nila. Cheryl, wala namang mga bahay at residente na naiulat na naapektuhan ng sunog. Pero hindi pa matansya ang lawak ng nasunog na bundok. Mao kana karon ang mga balitang dagko gikan diri sa Cebu ug sa Central Visayas. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Dale Israel. Kinundena ng mga senadora ang ginawang radio challenge ng China habang sakay sila ng chopper sa Pag-asa Island. Magbabalita si Camille Sabonte. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating ang si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Yan ang buwelta ni Senate President Mig Zubiri sa China habang ikinukwento ang natanggap na radio challenge habang palapag sa Pag-asa Island. Kasama sina Senator Joel Villanueva, Senator J.V. Ejercito at Defense Secretary Gilbert Teodoro, dumalo sila sa groundbreaking ceremony
para sa itatayong Philippine Navy Barracks sa isla. Pero sa biyahe pa lang, nasampulan daw sila. Nakita rin daw mismo ng kanilang mga mata ang tinayong mga infrastruktura ng China malapit sa ating exclusive economic zone. At napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung paglanding nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito ay teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Kaya naman, ipinaglaban daw ng Senado na maglaan ng pondo para sa pagtatayo ng barracks para sa ating mga tropa, kung saan mismo tanaw ang Kalayaan Group of Islands. Hindi kalayuan dito sa itatayong Philippine Navy Barracks kapag sumilip ka sa binoculars, matatanaw ang higit 20 barko ng China. Nasa 3 hanggang 4 na nautical miles ang layo nito dito sa Pag-asa Island, kaya pasok pa rin yan sa ating exclusive economic zone. Hindi maiwasan ng ilang residente na mangamba sa kanilang kaligtasan dahil sa presensya ng mga barko ng China. Minsan po ma'am, pag napapanood ko po yan, may halo din po takot, lalo na po may mga anak po kami dito. Ayon naman kay Defense Secretary Gubo Teodoro, regular na nakapaligid ang higit 20 Chinese militia vessels at ilang China Coast Guard sa Pag-asa. Wala naman daw ginagawa ang mga barko ng China kundi nagmamasid lang kung saan malapit din ang Sandy Cay. Basta dapat lang daw patuloy na magtayo ng mga pasilidad sa Pag-asa Island at palaguin ang komunidad dito. Kaya po Pag-asa Island dito. Because of the growing population ng Pilipino, kailangan po ng mga future generations ng Pilipino ang mga resources dito sa West Philippine Sea. Pag-asa po ng Pilipinas ang West Philippine Sea, kaya hindi po natin pwede talikuran at kailangan ipaglaban po ito. Kasabay niya, nag-groundbreaking din ang itatayong Super Rural Health Unit sa Pag-asa. Magkakaroon daw ng birthing facility ang Super Rural Health Unit. Nangako naman ng Senado na daragdagan ng pondo para makapagpatayo pa ng ibang pasilidad at infrastruktura na kailangan sa Pag-asa. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Nakabalik na sa Zambales ang mga sumama sa ikalawang civilian convoy sa West Philippine Sea. Para sa update, magbabalita live mula sa Masinloc, Zambales, si Elaine Fulgencio. Elaine, kumusta yung mga sumama sa civilian convoy sa kanilang pagbabalik mula nga sa West Philippine Sea? Cheryl, nandito na tayo ngayon sa Subic Port dahil nga kaninang madaling araw dumating na yung mga volunteer mula dito sa atin civilian mission supply civilian supply mission na bumiyahe, lumayag papuntang West Philippine Sea. And kaninang mga 1 a.m. dumating na sila dito. Isa-isang dumating yung 4 na pangulong na nagsupply nga sa mga mangingisdang Pinoy doon sa West Philippine Sea. Cheryl. At wala na raw bang nangharang o nagbantay sa kanila sa biyahe pabalik? Yes, Cheryl, alam mo pagkatapos nga nitong kanilang supply mission, kasi yung mga kasamahan natin sa TV5 ay kumonvoy din kasama dito sa civilian mission at ayon sa kanila, nung pabalik na sila, wala nang bumuntot sa kanila na Chinese Coast Guard. At sa kalagitnaan nga nitong convoy, nakaranas nga silang mabuntutan, di ba, ng Chinese Coast Guard. Paano nagdesisyon kung sino ang mga aabante at kung sino ang mga mas maagang babalik? Ano ang kanilang kwento? Cheryl, nakausap natin itong coalition kanina, nagkaroon sila ng debriefing and isa sa mga surprise nila is may nauna ng team doon sa Panatag Shoal kung saan nakalapit sila 20 to 25 nautical miles away from Panatag Shoal. Doon sila nakapag-supply. And itong 4 na pangulong, since binuntutan na sila ng Chinese Coast Guard, hindi na sila nakalapit pa doon sa mismong vicinity ng Panatag Shoal. And ang pinakamalapit daw nila is 57 nautical miles. Kasi talagang full force na nagbabantay yung mga Chinese vessel doon kung nasaan itong 4 na pangulong. Kaya ang ginawa nila, yung mga mangingisda na nangingisda ngayon doon sa vicinity ng Panatag Shoal ay lumalapit na lang doon sa civilian convoy para maabutan ng gasolina, ng krudo at ng mga food packs. Cheryl. At kumusta daw yung ating mga mangingisda na nahatiran nila ng tulong?
Cheryl, alam mo, nakausap nga nila yung ilang mangingisda doon sa lugar at ang sabi nila, pinaalis daw sila ng mga Chinese Coast Guard nung nalaman nila na meron ngang gagawing civilian mission and di na sila nakalapit pa or nakapasok pa doon sa vicinity. And malaking tulong yung natanggap nilang krudo, gasolina, maging pagkain kasi syempre yung mga yan nagtatagal sa laot. 5 days or minsan weeks, minsan umaabot pa nga raw sila doon ng buwan bago bumalik dito sa port. Cheryl. Elaine, yung overall assessment, ano yung naging assessment dito nga sa ginawang pangalawang civilian convoy at kailan ang sunod na civilian convoy? Cheryl, mission accomplished. Successful kung maituturing ng atin ito ang kanilang second civilian supply mission sa West Philippine Sea kasi nagawa nila yung tatlo nilang objective which is makapagregata o makapaglayag sa exclusive economic zone ng Pilipinas, nakapaglagay sila ng symbolic marker, mga boya dito sa EEZ ng bansa, and of course, nakapamahagi sila ng mga pagkain, gasolina at krudo na higit na kailangan ng mga mangingisdang Pinoy. And of course, hindi daw dito nagtatapos ang kanilang mission kasi target ng grupo maging normalize yung pagdaan dito sa exclusive economic zone ng ating bansa. And of course, yung freedom to navigate ay hindi dito magtatapos. Tuloy-tuloy ang gagawin nila dito. Marami pa daw tayong aasahang civilian convoy dito sa West Philippine Sea. Cheryl. Maraming salamat, Elaine Fulgencio, live mula sa Subic Port. Magandang tanghali mga kapatid. Nakakaranas tayo ng paunti-unting pag-ulan. Pero kapag tanghali, napakainit pa rin. Kaya ang laging paalala ng mga eksperto, uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Sinusunod pa ito ng mga kapatid natin. Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Yes po. Dahil kailangan ko daw. Minsan sumusobra pa sa init ba naman ngayon? Sa tingin ko ako kasi personally, matubig ako. So, ang target ko talaga sa sarili ko, maka 3 liters a day. Siguro nalalagpasan ko yung 8 glasses na yon. Opo, nasusunod naman kasi kailangan natin, lalo sa panahon ngayon na mainit. At isa pa, the more the water, mas nagpapaganda ng kulis natin. Hindi po. Mga 5 baso lang po. Kasi masakit sa tiyan. Ay, oo po. Kailangan ngayon kasi tag-init. Need talaga ng katawan natin ngayon kasi sobrang init. Lalo pa na lumalabas ka, nasa initan ka, naku, lagi-lagi kang kailangan talaga tubig. Di po. Minsan lang 5-6. Nahihiya ako agad. Sobra pa po. Mga ilang baso na iyo? Siguro mahigit pang 10. Parang lagi kang nanunuyo ang pakiramdam. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Susunod, basura mula sa higit 100 lugar sa Ilocos, Central Luzon at Cordillera namimiligrong walang matapunan kapag napasara ang isang sanitary landfill sa Tarlac. Social media influencers pasok sa prestiyosong Forbes 30 Under 30 list. At leading men ng upcoming kapatid seryeng Padyak Princess na sina Jameson Blake at Joao Constancia nagpakilig sa kanilang pagrampa sa isang summer party event. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Dinarayo ang isang kainan sa Taguig ng mga mahilig mag-food trip sa gabi. Ang inihahain kasi nilang barbecue raw at iba pang ihaw-ihaw. Abay, sobrang laki. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Ang sarap talaga kapag malaki, no? Sakto, dahil mukhang pasok itong nakita natin sa taste nyo, mga kapatid. Pasado 5:00 ng hapon, naabutan na natin ang mahabang pila ng tao na willing to wait daw para sa higanting mga barbecue na sinaserve ng Uruwal Grills dito sa Manalili Street, Taguig City. Bukod sa masarap, saka sulit po talaga yung nila, paninda. Yung manuga ko, matagal na bumibili dito. Sarap. Pangatlong unang punta dito sa Uruwal. Masarap po yung nila dito, yung mga inihaw nila dito. Malalaki po.
Lahat ng mga solid po. Solid yung mga pagkain nila dito. Nahagilap din natin ang isa sa mga OG customers ng Ihawan na kumakain na raw dito noong mga unang taon pa nila at maliit pa ang pwesto ng Ihawan. Dito na ako lagi bumibili na ako. Doon pa lang yung nila. Nabili na ako dito. Ano po yung lagi natin hinahanap? Leeg and Betamax. Game. Kailangan ng matikman. Ang sister rito, kuha ng plato, piliin ang natitipuhang pagkain, babayaran at ipapaihaw. Mga kinuha natin, isaw, dugo, barbecue, balat at chicharong bulaklak. Price range nila kada stick, nasa 40 pesos hanggang 140 pesos. Ito na yung mga Giant barbecue. Tapos yung kanilang suka. Mahilig ako sa isaw. So first try natin yung isaw. Mararamdaman mo agad na yung nguya mo, hindi siya yung tulad ng usual isaw natin na pagka kinain mo, hinuya mo, alamdam mo lang maliit lang siya, malipis lang siya. Parang siya naging higante, mas higanteng version lang ng usual na ihaw natin. Masarap lagi kapag meron siyang sukang paterno. Sarap. Kung hindi kayo ganun kalakas kumain, pwede na kayong 2 tao dito. Next natin na itatry is yung kanilang barbecue. So mabigat-bigat siya. Malambot siya, masarap. Malasa. Ang nakakatakot kasi, since malaki sila, ang kutob lagi dito, baka tumabang. Lalo-lalo na pagdating sa barbecue. May lasa. Kahit malaki siya, kahit times 2 siya. Sarap. Taba yun. Kahit yung Betamax nila na parang brownies sa laki at chicharong bulaklak, abay nakakabusog talaga. Sikreto ng Ihawan stop na to, inaaral daw ni Kuya Lauro sa bawat binibilhan niya dati ng mga inihaw kung paano ito pine-prepare, tinitimplahan at niluluto. Parang pampalipas oras lang taong 2003 itong Ihawan. Pero 11 years later, nakakapag-invest na siya at naibibigay ang mga wants at needs ng pamilya na hands-on na rin sa business na ito. Laking pasasalamat niya nga rin lalo sa pagkakadiskubre ng existence ng makahabang barbecue sticks na nagsilbing foundation ng lahat. Nagsimula lang po yan nung makakita po ako ng stick na mahaba. Aksidente lang din na wala kasing magawa pagka hapon. So nagsimula lang po talaga sa kalsada. Sa lamesang lawanet yung natutupi. By that time po may 340 po ako na puhunan. So dati po 12 inches ang pinakamalaki. So ngayon po naging 14 to 18. Nakakaubos ngayon ng 300 to 400 kilos ng karnet laman loob ang Ihawan na to. Mula sa pork barbecue, balat ng manok o baboy, sausage, atay, kahit baby back ribs at chicken barbecue, sure raw na nagsisilakihan at kapit ang sauce na niluluto pa. Bukod pa dyan, meron din silang wide range ng lutong bahay at variety ng sabaw tulad ng bulalo, sinigang na ulo, papaitan, gotong Batangas at pares. Does size matter? Depende na yan sa preferences natin. Ingat lang, dahil baka mabilaukan ka naman. Ba't kasi ang laki na itong barbecue? Mobile Journal Mary Mon Reyes po, at ang muka ng balita. Pinangangambahan ang garbage at health crisis dahil sa ipasasarang Kalangitan Sanitary Landfill sa Kapas, Tarlac. Apektado nito ang higit 120 local government units mula sa Ilocos Region, Central Luzon at Cordillera. Kasama rito ang Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan at Benguet. Higit 4,000 tonelada ng basura ang nanggagaling sa naturang mga probinsya na dinadala sa Kalangitan Landfill. Ipasasara na ang landfill dahil nagkasundo ang Bases Conversion and Development Authority at Metro Clark Waste Management Corporation na operator na hindi na magre-renew ng kontrata ngayong Oktubre. Naghain na ng petition letter ang mga LGU sa DENR para harangin ito. Hola mga kapatid, usap-usapan pa rin online na naging finale ng Can't Buy Me Love. Very happy naman si Kyla Estrada sa magandang response ng fans sa kanyang karakter na si Bettina. Siyempre nakachikahan natin siya, narito pong report. Nag-finale na last week ang hit series na Can't Buy Me Love.
Pero trending pa rin online ang mga BTS at alternate killer endings na inilabas ng Star Creatives. Kahit naman si Kyla, nagulat sa post Can't Buy Me Love success ng kanyang karakter. I'm really happy with the response of everybody kasi you know, they've been anticipating for the reveal for so long. Ang dami raw kasing nakarelate kay Bettina. A bit surprised by how many people related to Bettina's lines, Bettina's situation. And I feel like an important lesson that I really learned or took away from playing Bettina as a character is that first, when in your family, don't forget to check up on each other. Pero ang pinakamahalagang papuri na natanggap ni Kyla ang mula sa kanyang superstar parents na sina John Estrada at original soap opera princess Janice de Belen. Pumasok siya sa kwarto and then sabi niya, ganda! So, alam mo yun, for my mom to say that, sobrang big deal na yun. Big deal yun. My dad naman, who wasn't following the show, watched the episode 146 and 147. So, dalawa yung episodes na yung pinanood niya. And tumawag siya sa akin, sabi niya iyak siya ng iyak. So, yun. It's really the biggest compliment. Kahit umarangkada sa trabaho si Kyla, no slowing down daw para sa kanya. Ang wish niya after Can't Buy Me Love. The best gift, honestly, for me is more projects. Hindi pa man umiere, nagpakilig na ang leading man ng inaabangang bagong kapatid serye na Pajak Princess. OMG, look at this! Ibinahagi nga ni Jameson Blake ang resulta ng kanyang hard work para maging fit and strong. Grateful daw siya sa kanyang journey. Hindi rin nagpahuli si Joao Constancia para yan sa Star Magic Hot Summer 2024 na Shipwreck Glamour ang peg. Abangan po sina Jameson at Joao bilang love interest si Miles Ocampo sa Pajak Princess starting this June sa Kapatid Network. 7 Pinoy po ang nakapasok sa 30 Under 30 Asia 2024 ng business magazine na Forbes. Kasama nga dyan ang rap talent na si Ezekiel Miller na ipinanganak sa Olongapo. Ilan sa mga sikat niyang kanta ang Panalo at Up Down, maging legends po na sina Dr. Dre at Eminem napansin din ang talent ni Easy. Pasok din po sa listahan ng content creator na si Abigail Marquez na binansagang Lumpia Queen. Pati na rin ang Marinduque-based licensed pharmacist na si Ramon Christian Larga o Archie Larga. Nakilala siya sa pagtuturo online ng ligtas na paraan ng pag-inom ng gamot. Kinalala rin ng Forbes ang Filipino internet artist na si Chia Amisola. Ganon din si Micaela Reyes na co-founder ng Manila-based cross-border payment startup na Paralax. Maging ang founder ng newsletter na Backscoop na si Amanda Kua at ang Pinoy artist na based sa Brussels na si Joshua Serafin. Ew. Nagbabalik bansa naman ang 2 miyembro ng Blackman family para sa isa pong major endorsement. First nila to ang kakyutan ni Baby Jet. Panoorin sa aking report. Nandito muli sa Pilipinas ang isa sa pinaka-adorable kids ng social media, si Jet Blackman, kasama ang kanyang mommy Geraldine ng The Blackman family. Naiwan sa Australiang kapatid na si Nemo at ang daddy Jordan nila dahil sa commitments doon. Sumikat ang Phil-Aussie Blackman family sa social media dahil sa kanilang makatotohanan at relatable family posts sa social media, na may higit 2 million followers at subscribers na sa TikTok, Instagram at Facebook. Sinusulit na raw nila ang travel bago mag-moving up sa school si Jet next year. Like I can still like bring her with me right now because she's still in prep, right? Pero kapag once she is in kindergarten, in which that would be next year, it would be like a little bit lesser for her because you know, it would be hard for her to like take her out from school like every now and then. Bumalik sila sa Pilipinas after more than a week dahil sa first ever major endorsement nila. Ang 4-year-old namang si Jet, kahit milyon-milyon ang views ng video, hindi pa rin naiintindihan ang kanyang kasikatan. She would know like every person that comes, oh Jet, I'm your follower, like can we have a photo? Like she would understand because she makes videos. She would understand that like, you know, that they're following her, that they're watching her videos, but then she doesn't understand the fame that she has.
At kahit super pagod na nga si Jet dahil sa kanyang kalalangoy all day at jet lag, real talk only si Kulit. Would you like to live in the Philippines? Whoa! Why? Why? Tell me. Tell us. Yeah, I know. Sometimes it's hard. Real talk, mainit nga naman. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Honest lang siya talaga. Honest siya. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balitaang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH. Teleserbisyo para sa Pilipinas.